Ano ngayon? Ang daming gunggong pa rin ngayon dyan sa Pilipinas, no? Patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga kaguluhan. Ha? Hindi ba kayo natutuwa niyan na meron ng ano ngayon na papanagutin ang yung mga tiwali sa gobyerno, yung mga magnanakaw na yan, ha? At manahimik kayo, mag-obserba kayo kung ano ang kalalabasan ng mga investigasyon na yan, yung mga taong dapat kasuhan, ha? Ganyan na lang dapat ang gagawin nyo kaysa yung gumawa kayo ng gumawa ng ingay katulad nitong putang inang ano to, yung congressman na batang pusa, yung ano yun, si Barsaga, Kiko. Oh, di ba? Oh. Pinaglihiyan kay Kiko matching eh. Dapat yan, hindi miyaw. Dapat matching. Ha? Ano pa ninyo? Ha? Hindi ba kayo natutuwa na may pagkakataon na maibalik yung mga ninakaw sa gobyerno ng mga hinayupak ng mga senador, congressman, na mga involved dyan sa mga nakawan? Ha? Hindi ba kayo natutuwa? Ha? Na may mga taong matatapang na hindi katulad ng panahon ng araw, ha? Lalo na yung si Chavit Singson nung panahon nung ano niyan, kasagsagan ng ano niyan ni Chavit, ha? Walang makagalaw diyan. Putang ina. Lahat ng sasakyan niyan, kahit grenade launcher ang gamitin mo, hindi tatalab dun sa kotse ng hinayupak na matandang yon, ha? Sobrang pagmamayaman yan for more than 40 years. So mga ano na yan, ha? Simula pa nung wedding, bata pa ako, wedding, ha? Involved na yung hayop na matandang yan. Ngayon na dumating na yung karma sa kanya, ha? Susuportahan pa ninyo yung hayop na yan? Dapat yan kinukulong na, ha? Ang dami ng ano na yan dahil sa pera ng taong bayan. Marami siyang naging masarap ang buhay ng hinayupak na yan. Nagbuhay hari yan sa Ilocos, ha? Sa norte. Tapos ipagtatanggol pa ninyo, aanuhin pa ninyo. Hayaan ninyo naman ang batas ang manaig. Habang maganda ngayon ang administrasyon na pinapapanagot ang mga taong tiwali, mga magnanakaw. O, di ba? Ang daming presidente dumaan pero walang nakagawa niya kundi si PBBM lang. Binulgar niya ang katiwalian sa gobyerno, ha? Dahil sa pagmamahal sa bayan. Dapat kailangan nyo, suportahan nyo na lang eh, di ba? Suportahan nyo. Kung ayaw nyo sa kanya, sige, pero maganda naman ang ginagawa niya. Hindi naman siya nagkukurap. Tumutulong siya. O after noon, ilang years na lang. Hindi naman siya makakatakbo sa susunod na eleksyon. Hayaan nyo naman na gampanan niya at gampanan ng mga tao sa ombudsman, sa DOJ, na itong mga taong ito, ng mga tiwalay na to, ay mabigyan naman ng leksyon para sa susunod na henerasyon hindi na gayahin pa, ha? Anong pang ninyo mga taong bayan? Ano pang gusto ninyo? Ayaw ninyong magkaroon ng hustisya? Ayaw ninyong papanagutin yung mga traidor na mga senador na yan, mga congressman na yan, o kahit sino pa yan, o mga ano pa yan? Kailangan nilang managot, ha? Ba't hindi ninyo suportahan? Puro pagrarali, yung mga anak bayan na yan, yung mga akbayan na yan, mga hinayupak yan eh, mga MPA din yan eh. Mga kabataan na ginagamit ang talino nila, nag-aaral sa UP yan, pero po walang ginawa yan, kundi guluhin ng gobyerno. Makatama o mali, mga ano yan, sumasakay lang yan sa sitwasyon, pero ang talagang tunay na layunin yan, guluhin ng bansa. Ha? Yan ang ano ng mga ano na yan, ng mga rally na yan. Imbis na mag-rally kayo, suportahan ninyo
yung mga taong nagpapapanagot na managot, na dapat managot sa mga katiwalian ng panahon na mahabang panahon na ang nakakaraan. Bilyong-bilyong piso na ang nawala sa gobyerno. Maraming yumaman, maraming samantalang ang mga Pilipino ay naghihirap dahil ang kanilang kabuhayan ay ninanakaw nitong mga politiko na to, mga opisyal, government official. Panahon na para magkaisa kayo. Suportahan ninyo, papanagutin, hindi ko inaano na maging maging loyalist kayo or what, you know? Hindi yan ang solusyon. Ang solusyon ngayon, magkaisa kayo mga Pilipino, na ihatid ang mga walang hiya na yan sa kulungan, na nararapat lang na nandoon sila. Yun ang ninyo mga Pilipino, yun ang ninyo, ang magkaisa, magbuklod-buklod para hindi na masundan, hindi na magkaroon pa ng mga magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Yun ang nararapat na dapat nating ginagawa. Imbis na manggulo tayo, kayong mga kabataan, kayong mga estudyante, huwag kayo nagpapadala sa mga professor niyo. Ang professor niyo may mga yan, communist instinct yan. Dinadivert lang ang mga utak ninyo sa nangyayari ngayon. Pero at the end of the day, ang tunay na layunin nila ay guluhin ang administrasyon. Na gumagawa ngayon ng paraan para tuldukan na yung mga katiwalian sa ating gobyerno. Para mabigyan ng magandang kabuhayan kinabukasan ng mga Pilipino. Lalo na yung saling lahi natin, yung mga hindi pa ipinapanganak na pagmulat ng kanilang mata, paglabas nila dito sa mundong ibabaw, meron silang masaganang pamahalaan, masaganang gobyerno na gagabay sa kanilang paglaki. Ayun ang dapat nating inaanuan, na dapat nating suportahan. Dahil maganda ang layunin ng gobyerno. Papanagutin ang mga magnanakaw. Tuldukan na ang katiwalian sa gobyerno. Ang bilyong-bilyong ninanakaw na pera ng taong bayan. Nakikisawsaw itong mga akbayan na to na mga ang ideolohiya ay mga komunista naman. Imbis na kayo, huwag kayong magmadali, sumuporta kayo sa gobyerno. Kung may alam kayo, ilabas ninyo. Hindi yung sigaw kayo ng sigaw dyan. Pati yung mga klase ninyo, iniiwanan ninyo. Pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo para pumasok, para mag-aral. Hindi para gumawa ng kaguluhan. Hayaan ninyo yung mga nanunungkulan, yung mga may karapatan para supilin itong mga magnanakaw na to sa ating gobyerno. Itong mga na to. Ang dapat lang nating gawin ay suportahan sila. Suportahan itong mga taong ito. Hindi sapat yung ginagawa ninyo na magrarally kayo, manggugulo lang kayo. Mag-observe kayo, mag-aral kayo. Tignan ninyo kung talagang taos sa puso ang ginagawa ngayon ng DOJ, ng Ombudsman para papanagutin itong mga walang hiyang ito. Mag-obserba tayo at makilahok tayo sa pagsuporta. Suportahan natin ang gobyerno. Yun ang tungkulin natin bilang mamamayang Pilipino. Huwag nating husgahan kaagad ang Pangulo dahil maganda ang kanyang layunin na mapanagot itong mga magnanakaw na to, katulad sa mga flood control ng mga bilyong-bilyong piso halaga ng kayamanan ng mga Pilipino, ang halos araw-araw ninanakaw ng mga hinayupak na mga yan. Di ba?
Tapos kayo, mga akbayan, kung ano-ano kayo, ginagamit kayo ng mga leader nyo. At the end of the day, ang bagsak ninyo, ganun din. Matagal na yung ginagawa. Bata pa ako, musmus pa ako eh. Andyan na kayo, mga realista kayo. Nagpapagulo lang kayo sa nagpapagulo lang kayo sa takbo ng pamahalaan. Hayaan ninyo ngayon, maganda na ngayon, meron bagong ombudsman, meron bagong DILG, mga na ganyan na nangangakong pagagandahin Tignan natin. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Kung talagang magagampanan nila yung sinasabi nilang na tapat sila, napapanagutin nila yung dapat managot ng mga nagnanakaw sa ating gobyerno. Tingnan natin. Bigyan nila sa atin sila ng pagkakataon dahil pera ng taong bayan ang pinasasahod natin sa kanila. Diba? Sige, tignan nga namin kung hindi nasasayang yung ibinabayad namin sa mga pang-araw-araw ninyong gastusin sa pamilya ninyo, kung kaya ninyong gampanan na paglingkuran ng taong bayan ng tapat at walang pag-iimbot na mapanagot yung mga magnanakaw sa ating gobyerno. Ganun lang kayong kasimple. Huwag na tayong mag-rally-rally pa yung mga pa yan. Mag-aral kayo. Kasi pinag-aaral kayo ng magulang nyo eh. Huwag kayong sa kalsada nagsisigaw kayo. Hayaan ninyo ang mga alagad ng batas ang magpanagot dito. Dahil yun ang tungkulin nila, yun ang trabaho nila. Pinasasahod natin sila. Hayaan natin sila kung kaya ba nilang gawin yung mapanagot yung mga yan. Kung hindi nila kaya, then that's the right time na magsama-sama kayo, walang kulay politika, kundi mga Pilipino, dugong Pilipino. Tanggalin yan dahil wala naman lakas yan. Wala namang kakayahan yan na ipakulong yung mga magnanakaw sa gobyerno, di ba? Yun lang tayo. Obserba natin, bigyan natin ng pagkakataon yung mga politiko na gampanan ng kanilang mga tungkulin. Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan magwala, hindi na kailangan manggulo, mang-vandalize ng kung ano-ano. Hindi na kailangan yan. Hayaan nating umiral ang batas sa ating gobyerno. At ikulong itong mga hinayupak ng mga magnanakaw na yan. Whoever they are. Kahit sino pa sila. Hayaan natin ang batas ang mangibabaw sa ating bansa. Kasi kung tayo din mismo na mamamayan lalabag din sa batas, wala rin kayong pinagkaiba sa mga magnanakaw. Di ba? Wala rin kayong pinagkaiba. Kasi kayo mismo lumalabag din sa batas ng Pilipinas sa panggugulo ninyo. Katulad yung tarantado ng hinayupak na Barsaga na yan. Pinasasahod yan bilang congressman para gumawa ng batas. Anong ginagawa? Siya mismo sumisira ng batas. Aba, ay putang ina. Yung mga ninuno ko, yung mga ninuno natin, nagkandamatay na lang na magkasama ang Pilipinas, ang Mindanao at ang Luzon. Tapos gusto nitong hinayupak na to na may sira sa ulo, ihiwalay. Sinong binabastos ng hinayupak na kupal na congressman na yan? Yung mga ninuno natin. Na tayo hindi na ang taga Mindanao nakakaasawa ng taga dahil nga sakop ng Pilipinas. Tapos gusto nitong hinayupak na to ihiwalay. Ano katarantado? Wala ba maisip na batas yung tarantado na yan? Ano bang problema kung ano yan? Ano magiging itsura na lang ng Pilipinas kung ihiwalay mo Mindanao sa sa Luzon? Puro kagunggungan Puro kagaguhan. Walang mga sustansya, mga utak. Puro bugok. Magboboto kayo na isang batang congressman. Wala namang alam. Kick out pa sa mga paaralan dahil nga sa mga katarantaduhan. Isang kick out, isang drop out. Nandiyan ngayon congressman ngayon sa Philippines. Ano ba nangyayari sa inyo mga butante?
Ano bang meron ng mga kukote ninyo at binoboto ninyo itong mga ganitong tao? Ha? Kaya ako talagang sinisisi ko kayo mga hinayupa kayo ng mga botante kayo. Ha? Yan yung kagunggungan ninyo, yung kawalang utak ninyo, yung mga kabubuan ninyo at katangahan ninyo, yun ang pinaiiral niyo tuwing sasapit ang eleksyon. Ha? Tuwing sasapit ang eleksyon, diyan yung nilalabas yung kabubuan nyo. Hindi nyo ginagamit yung talino nyo, ha? Yung pag-iisip nyo para pumili ng tamang politiko, ng tamang mga kandidato para maglingkod sa ating bayan. Kasi at the end of the day, ang mga kawawa yung mga kabataan. Sila mga kawawa dahil hindi sila mapag-aral ng mga magulang nila dahil nga sa mga gagong politiko na yan, ninanakaw ang pondo natin. Oh. Gusto natin, pinapangarap ng Pilipinas na, ang sabi nga ni Barsaga, puta na, dapat ang Pilipinas mas mayaman pa sa Singapore. Paano mangyayari yun? Watak-watak nga mga Pilipino, hindi nga nagkakaisa. Oh. Masala nga Singapore, hindi ano yan, meron dyan komunista, meron dyan mga Muslim, meron dyan mga halo-halo, ang liit-liit lang ng Singapore, pero ang tao halo-halo. Hindi katulad ng Pilipino, kasi sabihin mong Muslim, sabihin mong Pilipino pa rin yun. Oh. Diba? At tayo mga Pilipino, nadidisiplinan tayo yung panahon namin mga nadidisiplina. Ngayon na lang walang disiplina ang Pilipino eh. Ha? Na na sila ng panibagong na yan, computer age na yung mga Pilipino na impluwensya na. Ha? Ang mga kaguluhan ng iba-ibang bansa, na ganung bansa nila, magulo sila, may mga gera sila. Ganun na nangyayari. Pero kaya na mga Pilipino na ayusin. Ha? Ilagay lang natin sa tama ang ating paniniwala. Ha? Dito sa Amerika, ang mga dito pagkatapos ng eleksyon, wala nang politika, tapos na. Ha? Inaano na nila yung term ng presidente, yung karapatan ng presidente, ha? Na gampanan niya yung tungkulin niya. Walang nang pakialaman unless na talagang may ginawa siyang kamalian, talagang yun siya ng mga tao dito. Pero kung nakikita naman na tama yung ginagawa niya, na naaayon sa batas, hinahayaan siya ng mga tao. Kasi nga, binoto siya ginagalang nila, nirerespeto dito. Ha? Kahit majority against do sa president na yun, mga ganon, nanalo. Pag nanalo, nirerespeto nila. Ganon. Ganon din sana yung mga Pilipino na magrespeto rin tayo. Ha? Kung sino ang nanalo, kung sino yung bigyan natin ng pagkakataon ng 6 years na pagkakataon na gampanan niya yung trabaho niya. Ha? Kasi galing sa atin yan galing sa Pilipino yung sinasahod niyan Oh. Ay magwawala, patalsikin, paano yun? Sino ipapalit nyo? Yung babaeng may sira ulo sa Davao, na taga Davao. Oh, alam naman ninyo may tililing sa ayaw at sa gusto ninyo. Oh, mga DDS kayo, alam naman niyo sa ayaw at sa gusto ninyo na may hindi fit na maging presidente ang isang lukaret. Alam niyo 'yan. Kayo lang nagpipilit na gusto ninyo lukaret na maging presidente. Isipin niyo nga kung ano yung gusto ninyo mangyari sa bansang Pilipinas pag si Sara Duterte ang nilagay ninyo. Ano magagawa niyan? Kulang sa pag-iisip. Ha? Minsan may mental block pa siya na nagsasalita, hindi niya alam kung ano mga pinagsasabi niya. Yan ba ang presidenteng ipagmamalaki niyo? O kayo lang mga taga Davao, kayo lang mga Bisaya ang naghahangad na ganyan na kahit na lukaret ang presidente niyo, okay lang dahil kababayan niyo, dahil Bisaya? That's stupid. Ha? Stupid. Mga gago kayo, mga bobo kayo. Ha? Hindi katuwiran niya na porkit kababayan nyo ito-tolerate nyo na yung pagiging siraulo niya. That's bullshit. Ha? Gamitin ninyo yung talino ninyo na minana ninyo sa mga magulang ninyo. Diba?
Oh. Eh kung kaparehas nyo rin ang mga ulan nyo na bobo, tanga, at saka ano, wala tayong magagawa. Nasa dugo ninyo, nasa lahi ninyo ang bobo at saka tanga, wala tayong magagawa dyan. At nakakalungkot lang, ang dami ninyo. Ha? Kukunti lang yung matalino, o konti lang yung mga nakakaunawa. Karamihan, bobo at tanga. O, di ba? Pero kung aalisin ninyo, mag-ano kayo, titignan ninyo mga pangyayari, malaking may tutulong ninyo sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Ha? Iboto lang natin ang tamang tao, iboto lang natin ang mga taong karapat dapat manungkulan sa ating bansa, ay magiging sagana tayo. Ha? Matutulad tayo sa mga maunlad na bansa ng mga kapitbahay natin diyan sa Asia. Ha? Kasi ang ano sa kanila, tingnan mo nangyari dun sa Indonesia, mga korap, ang ginawa, nag-ano sila, nag-aklas na sila kasi wala namang last ano na yun, remedy na mag-aklas na sila, patalsikin na talaga nila yung mga corrupt sa mga gobyerno, di ba? Pero sa ngayon, hindi pa panahon yan. May batas pa tayong umiiral, meron pa tayong mga nanunungkulan sa gobyerno na gusto rin ng katahimikan, gusto rin ng maayos na gobyerno, nagampanan yung sinasahod nila. Magwawala kayo, maglalagay kayo, tapos ang ilalagay nyo, isang babaeng siraulo. Ha? Isang ano na, wala. Sino ba naging presidente na babae na naging maganda ang Pilipinas? Wala. Kay Cory Aquino, Gloria Arroyo, wala. Puro tae. Puro korupsyon, puro pagnanakaw. Ngayon, hinahabol na sila ni Bongbong Marcos. Ha? Ni PBBM. Pinapanagot sila ngayon sa mga nagawa nilang pagnanakaw nung panahon ng kanilang mga idolo. And what's wrong with it? Anong masama doon? Maganda para sa mga Pilipino yun, na maibalik, bawiin dito sa mga magnanakaw na yan, ha? Ang mga ninakaw nila nung panahon na kasagsagan na sila ang namumuno. Ha? Si PBBM ngayon walang ninanakaw. Lahat pinamimigay niya yung para sa taong bayan. Walang ibinubulsa, walang katiwalian. Ha? Nakita nyo, pag may sakuna, nandiyan kaagad. Ha? Andiyan kaagad ang ayuda, yung cash money na ipamimigay kaagad na within a day lang o kaya 2 days. Ha? Saan kayo nakakita ng ganyang gobyerno? Noong mga nakaraan, panahon ng mga kung sino ng mga pumalit, Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap, Gloria Arroyo, Ninoy, wala. Puro politika, puro kaguluhan. Ngayon lang itong presidente na to walang pakialam, hindi siya nadadala sa mga sulsul. Hindi siya nadadala sa mga kahit anong paninira sa kanya. Ginagampanan niya yung trabaho, ha? Na sinumpaan niya, na inatang sa kanya ng mga taong naniniwala sa kanya, ng mga bumoto sa kanya. Ha? Ginagampanan ng presidente, hindi siya kahit anong paninira pa nung Sara Lustay para mapagtakpan niya yung pagnanakaw niya. Wala siyang ginawa nung panahon niya kundi magnakaw. Sa DepEd, ha? Office of the President, puro pagnanakaw. Tapos yung taong presidente na gumagawa lang ng tama na nandyan, ha? Bumagyo man umaraw, nasa lansangan para tignan ang mga kabuhayan ng mga Pilipino. Siya lang ang gumagawa niyan. Ha? Hindi namumulitika, walang sinasabi sa darating na eleksyon. Kahit hirap ang Pilipinas, yung pinangako niyang 20 pesos na bigas. Hindi man para sa lahat. Yung 20 pesos at least ginagawa niya ng paraan. Gumagawa siya sa pinangako niya. Yung pinangako ni Duterte na 7 pesos per kilo ng bigas, nasaan? Nagampanan niya ba after 6 years term niya? Yung sabi niya magje-jet ski siya, itutusok niya yung bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagawa ba niya? Wala. Pero katarantaduhan ang mga ginaano ninyo Ha? Hindi nyo nakikita yung kabutihan sa kasamaan
nung nakaraang administrasyon. Ha? Yung pagpatay sa mga tao, yun ang hinahangaan ninyo. Ha? Tama ba yung pagpapatayin mo yung presidente ka? Karamihan pa doon sa mga pinapatay mo, bumoto sa kanya. Oh. Naniwala na mayroong pagbabago na magaganap sa panunungkulan ni Duterte. Wala. Ayun, ngayon, naglabasan ngayon na lahat ng anomalya na nangyayaring nakawan ay during Duterte's time. Oh, bakit hindi niyo hayaan ngayon na lumabas? Oh. Ganun ba? Tingnan natin kung talagang totoo yan. Dahil ako, tiwala ako sa mga Duterte. Di ba? Ganun lang sasabihin nyo. Pero kung may katotohanan yan, ay hindi sila nararapat manungkulan sa gobyerno. Dahil puro pagnanakaw at pagpatay lang palang ginawa nila nung 6 na taon na nanunungkulan sila. Oh. Ganun lang kasimple. Gamitin ninyo mga utak ninyo, hindi sa katangahan at kabubuan ninyo. Mag-research kayo, tignan nyo nangyayari sa paligid, tignan nyo kung ano nangyayari. Ha? Hindi yung habang buhay kayong tanga, habang buhay kayong bobo. Oh, di ba? Yun lang. Goodbye.